Magandang araw! Alam kong kayo ay humaharap sa iba't ibang problema sa inyong buhay sa panahon ng pandemya. Pero hayaan nyo ngayong araw na ito, ako naman ay magbibigay sa inyo ng ngiti habang natututo. Ako nga pala si Sir Edwin Bueno, ang guro ng Aral ng Lipunan 7, at ngayong araw na ito ay magbibigay na naman ako ng panibagong aralin na tiyak na inyong magugustuhan. Noong nakarang araw ay ating tinalakay ang tungkol sa neokolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Tinalakay natin ang mga anyo at epekto ng kolonyalismo, at bago tayo lumako sa panibagong aralin ay ating aalamin kung talagang naunawaan ninyo ang ating itinuro. Halina at ating sagutan ang mga katanungan na siyang susubok kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin. Handa na ba kayo? Para sa unang katanungan, ito ay bituwirang pananakop sa mga bansang malaya na may mahinang ekonomiya at umaasa sa isang makapangyarihang bansa. Ang mga bansang kabilang sa Third World ang madalas na haranas nito dahil sa pagkakaroon ng mahinang ekonomiya. Ano kaya ito? Tama, neokolonyalismo. Pangalawang katanungan, ito ay anyo ng neokolonyalismo na napalaganap sa pamamagitan ng kunwaring tulong tungo sa pagpapaunlad ng kalagayang pangkabuhayan ng bansa. Ngunit sa katotohanan ay nakatali na ang bansang tinutulungan sa patakaran at motibo ng bansang tumutulong. Ano kaya ito? Tama, ekonomiko. Pangatlong katanungan, ito ay anumang pautang na ibinigay ng International Monetary Fund, ng World Bank o ng Estados Unidos ay laging may kondisyon. Ano kaya ito? Tama, dayuhang pautang. Pang-apat na katanungan, ito ay isang epekto ng neokolonyalismo na sanhi ng impluwensya ng dayuhan na buo sa isipan ng mga tao na lahat na galing sa mga dayuhan ay mabuti at magaling, na siyang dahilan kung bakit ang mga tao ay nawala ng interes sa sariling kultura at produkto. Ano kaya ito? Tama! Loss of pride o kawalan ng karangalan. Wow! Ako ay lubos na nagagalak dahil alam kong handa na kayo sa ating susunod na aralin. Ngayon ay ating alamin ang focus ng ating aralin. Ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay tungkol sa kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya at ang pagkakakilanlan ng kulturang Asyano. Noong nakarang aralin ay binigyan din natin ang mga mahalagang kaganapan sa mga bansa ng Timog at Kanlurang Asya na dumaan sa matinding pagsubok pero unti-unting bumangon. At ngayon ay alamin natin ang kanilang kontribusyon ng dalawang rehiyon, ang Timog at ang Kanlurang Asya. Una, sa larangan ng literatura. Isa sa pinakamahalagang kontribusyon sa larangan ng literatura ay ang Ramayana at Mahabharata. Ito ay tinatawag na pinakamahabang epiko sa daigdig. Pangalawa, The Laws of Manu. Ito ay ang pinakamahabang literaturang Hindu. At ang pangatlo ay ang Quran. Ito ang pinakamahusay na literaturang Arab sa larangan ng pagpipinta at pagsining. Sa Timog Asya, kilala dito ang Ahanta. Ang kanilang sining ay naglalarawan sa kanilang pamumuhay at relihiyon. Sa Kanlurang Asya, ang pintang Arab ay karaniwang naglalarawan sa tradisyonal na estilong Arabic at imahe ng Arabia. Samantala, sa eskultura at arkitektura naman, ang arkitekturang Indian ay karaniwang may tatlong elemento: ang base, walls, at spire, na kumakatawan sa paa, katawan, at ulo ng cosmic. Ito ay nakabatay sa kanilang kultura. Ang arkitekturang Arab ay nailalarawan ng mga moske, libingan, mga palasyo, at iba pa. Ang mga materyales na ginamit sa mga palasyo ay naglalarawan ng karangyaan. Sa sayaw at kultura, ang sayaw at musika ng Timog at Kanlurang Asya ay pinapalagay bilang karanasang panrelihiyon. Pinaniniwalaan naman ng India na ginagawa ng Shiva ang mundo habang sumasayaw. Naipakita ang mensahe ng kanilang sayaw sa pamamagitan ng ekspresyon ng kanilang muka,
galaw ng kamay at indak ng katawan. Sa larangan ng sayaw, ang Raqs Sharqi ay karaniwang sinasayaw ng makabaihan at kalalakihan. Ito ay kilala bilang Oriental dance at kinikilala sa ibang bansa bilang belly dance. Ang Raqs Baladi naman ay sinasayaw sa mga okasyon tulad ng kasal. Ang isang ragas ay isang halimbawa ng kanilang sayaw na may mahikang kapangyarihang nakapagpapagaling ng sakit. Ang paulit-ulit na pagsambit ng Vedas ay naging kaakibat ng pagkatutod sa mga ritmo ng musika at raga. Tambora, sarod, satar, at table ang mga instrumentong pamusika ng India. Ang musika ng kulturang Asia ay pinaghalong musika ng Arabian Peninsula. Ang kanilang musika ay may impluwensya ng Griego. Dumako naman tayo sa siyensya sa kanlurang Asia. Ito ay si Al-Biruni, isang Arabo na nagpahayag na ang mundo ay umiikot sa lilintong aksis na napatunayan naman ni Galileo ng Europa. Gamit sa pagtatala ng eksaktong oras at pagsikat at maging ang paglubog ng araw upang maitala ang panahon ng pag-aayuno at panalangin. Sa larangan naman tayo ng medisina. Kilala niyo ba si Al-Razi? May kaalaman sa paggamot ng infeksyon at pagsasara ng isang operasyon. Siya ang gumamit ng mercurial ointment at animal gut sa pagtatahi ng operasyon. Kilala niyo ba si Ibn Sina? Pinakadakilang manunulat ng medisina sa panahon ng medieval. Meron din si Avicenna, pag-aaral ng kalusugan ng utak. Kilala siya bilang psychotherapist. Wow, ang galing! Kilala niyo din ba si Ibn al-Nafis? Prinsipyo ng pulmonary circulation. Ang Arab ay gumagamit ng medicinal, herbal. Ang mga ito ay nakarating sa Europa. Tingnan niyo naman kung gaano kagaling ang mga tao sa Timog at Kanlurang Asya. Dumako naman tayo sa palakasan. Ang una ay ang Chaturanga. Ito ay kilala sa India bilang Chaturanga, na ang kahulugan ay 4 na kasapi ng hukbo na binubuo ng elepante, kabayo, karuwahe at hukbo. Pangalawa ay ang Kalaripayattu. Ito ay hawig sa karate at makikita ito na nagmula sa Ramayana at Mahabharata. Pangatlo, ang Kridrapatrams. Ang popular na larong baraha ay nagmula rin sa India. Ito ay ang paboritong libangan ng mga hari at maharlika ng kahariang korte ng India. Nakikita natin kung gaano talaga kahuhusay ang mga bansa na bumubuo sa Timog at Kanlurang Asya. Ngayon ay may mga bagong kaalaman na naman tayong natutunan tungkol sa kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya sa buong hindi lamang sa Asya, maging sa buong mundo. Sana ay nakapulot tayo ng mahalagang idea na hanggang sa kasalukuyan ay nagagamit natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang Timog at Kanlurang Asya ay nakaranas man ng mga pagsubok sa pamumuhay, kultura at maging sa ekonomiya, ngunit ang ambag nito sa kasalukuyan ay hindi matawaran. Sana ang aral na ating natutunan ngayong araw na ito ay maisapuso natin dahil ang mga sinaunang tao sa panahon ng Timog at Kanlurang Asya ay sinubok sa kanilang pagkatao pero hindi sila nawalan ng pag-asa. Ang aral na natutunan sa araling ito ay naway magsilbing aral natin sa kasalukuyan at matuto sa kanilang karanasan. Muli, ako si Sir Winwin Soriano Bueno na nagsasabing lamang ang may alam.